what happened to the KOJC, the Duterte incident, and all other incidents that General Torre has been involved in? Well, let him show to us. I do not understand too well the question. Ano? Performance is always... hindi mo naintindihan o ayaw mong intindihin, sir? Ang question kasi ganito. Alam mo naman yun, Bersamin. Ikaw naman, putangin na, tatanga-tangahan ka pa eh. Si General Torre, puro kabalbalan ang ginawa. Nakilala nga si General Torre dahil sa kahayupan niya sa Kingdom of Jesus Christ eh. Una siyang nakilala doon sa NCRPO noong siya ay maging bias sa isang road rage case. Bias. Ibig sabihin, may tendency talaga ito si Torre na maging aso. Na maging padrino. O, di ba? Talagang pinapadrino at pumapadrino itong kumag na ito. O, pagkatapos niya doon, dinala siya sa Samar. Anong nangyari sa kanya sa Samar? Persona non grata dahil nakikialam daw sa partisan politics. So, ibig sabihin, ginawa na naman siyang aso. Kinasangkapan na naman siya. O, pagdating niya dyan sa Region 10, Davao City, anong ginawa niya? Ayan. Region 10 ba? Region 11? Basta yung Davao City. Yung region na may hawak dyan. Anong ginawa niya? Pinasok yung Kingdom of Jesus Christ kahit na wala siyang harassment talaga. Iba yung pangalan sa Warato Pares. Iba yung hinuhuli. Iba yung address. Pumasok doon 16 days. Winarak yung lugar. Binaboy po mga tubol ng mga pulis ang titigas. Sa sobrang tigas, hindi na malunok ng inidoro. Ngayon, hindi ko alam kung kinakain ba nila bulitas. Nagbara lahat. Kaayos-ayos na mga kubeta. Puta ragis. Ano bang gagawin mo sa kubeta? Tatai ka. Ipa-flash mo. Kasimple-simple, putang ina niyan. Papaanong nagbara-bara yung mga hayop ng mga kubeta na yan? Ang dudumi. Nanlilimahin. Binaboy talaga nila. Yung kung saan-saan umiihi, dumudura. Bawal na bawal yung dumura dyan eh. Alam ni ni Torre dahil iglesia, gusto mo dumura ako sa simbahan nyo? Hindi ba bawal dumura sa simbahan ng mga PNP na ito? Nung nandiyan dyan sa loob ng KOJC, walang ginawa kundi hayupin. Yung compound, dumura, matulog sa damo. Inising lang sila dahil yung mga taga doon nagwawalis na, mga nakahigapang mga kupal. Pasweldo ng taong bayan. Tas anong ginawa? Pineper spray pa yung senior citizen na si Sister Nori. Di ba? Ganyang kahayop ang mga yan. Pagkatapos yung ginawa niya kay Pangulong Duterte, yung kahihiyan na hindi siya makasagot sa Senado, alam mo yun, Bersamin. Putya naman, nagtatanga-tangahan ka eh. Alam mo kung ano yung nangyari ron. O bakit hindi mo kunyari, ay yun, hindi ko alam. Let him show us. Gago. Hindi dapat ganun. Kailangan, pag naglagay ka ng tao dyan, alam mo, kilala mo. Alam mo yung kapasidad niya, capabilities niya. Alam mo kung ano yung yung topak niyan. Baka mamaya nilagay mo dyan, tapos putsang ina, iuwi niyan lahat ng baril sa bahay nila. Hindi mo alam eh, kung ito ba talagang gobyerno natin, nagba-background checking ba talaga o hindi. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Yo. Marcos Bangag. Oy. Oy, magandang araw sa inyong lahat. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Oo, hindi ba? Sarap-sarap naman, weekend na. Oy, magandang hapon mga bossing, mabuhay kayo. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. At tayo na naman ay maghahatid ng sakit sa ulo, katawan, utak, kaluluwa, kasukasuan, alak-alakan, bituka, ang lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sindikato, sinungaling, mambubudol, mga kuratong, mga magnanakaw sa kaban ng bayan,
Demonyo Santanas, Judas Barabas, Hestas. Ayan mga bossing, at another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Ayan mga bossing, ano ba ang mga nangyayari na ngayon sa bayan natin? Ay kahapon nga pala nagkalat ang mukha ko. Dami nag-message sa akin, "Oy Boss Dada, nagkalat na naman ang mukha mo sa sa TV." Sa mga balita daw ng GMA, ng ABS. Siyempre, alam mo, pambansang chismoso to eh. Si Boss Dada, pambansang chismoso. Siyempre, nabalitaan natin si Congressman Arnie Tevez ay ibinalik na sa Pilipinas. At nandoon tayo para umusyoso mga bossing, at tayo ay pumunta kay Attorney Topacio para siya ay makapanayam, matanong tungkol sa mga nangyari kay Congressman Arnie Tevez dyan sa Timor-Leste. Well, meron pang mga supposedly, parang yung nangyari kay Congressman Arnie Tevez, yung halos parang nangyari rin kay Pangulong Duterte, minus hindi Timor-Leste si Arnie Tevez, siya ay hindi taga Timor-Leste. Pero halos ganun din yung nangyari. Kasi supposedly mga bossing, hindi ba parang ang nangyari dininay yung kanyang asylum request. Kasi meron siyang request for asylum, dininay yun, pero may mga motions pa naman yan. Dininay yung kanyang asylum agad-agad nung siya pinaalis ng Timor-Leste. Siyempre, saan siya pupunta? Di ba? Wala nga siyang passport. Dahil kinansila ng bansang Pilipinas yung kanyang passport. So, hindi siya makakapunta sa ibang bansa. And, of course, mahirap siyang mag-establish na naman dun. Kasi the reason why he's running and the reason why he's not going back to the Philippines is because meron nga daw threat sa buhay niya. Kaya nga ang remedy niya is mag-asylum, and then excuse me po, kapag wala na yung kanyang mga kalaban sa politika, yung mga satanas, demonyo sa Pilipinas, babalik siya dito para harapin kung ano man yung mga kinakaso sa kanya. So, inaresto siya ng mga immigrations ng Timor-Leste nang walang proper documents, kasi and then supposedly haharap siya sa korte, and then the court will decide kung siya ba'y pauwi na o hindi. Kasi nga mayroon pang mga legal remedies yan. Kasi po ang asylum, mga bossing, it's a parang humanitarian kumbaga option yan, as yung karapatan mo yan bilang tao, and lahat ng bansa, almost lahat ng bansa ay merong mga proseso ng asylum. Halimbawa, kung nasan ka man nandoon, kapag ikaw ay nag-file ng asylum doon, basta kahit hindi pa nadidinay yung asylum mo, basta ikaw ay nag-file ng asylum, by law ng United Nations, protektado ka na ng batas o ng bansa kung saan ka nagfa-file ng asylum. So, dapat ganun. But this, dito sa instance ni Kong Tevez, mukhang
Oo, mukhang na-pressure ang bansang Timor-Leste dahil sila po yata ang mag-host either this year or next year ng isang parang ASEAN summit. Kakatapos ng ASEAN summit sa sa Malaysia. Pero parang sila ang magiging host ng summit na yan. So siguro baka alam mo na, hindi natin alam kung ano nangyari, pero noon matigas ang Timor-Leste, bigla sila lumambot. Well, siguro wala naman silang interest kay Congressman Arnie Tevez, kaya ayan. So, napauwi na dito si Arnie Tevez, and ako naman kasi personally, gusto ko na umuwi na siya dito kasi mas okay na din yan. Kasi the longer na wala siya dito, the longer na yung kaso na yan, hindi natatapos. You will have to deal with it whether you like it or not. Kasi whether it's political or not, you still have to deal with it. Ayun na nga. Alam naman natin na politika ito at alam naman natin na may katarantaduhang nangyari dyan sa probinsya na yan, and hindi ito si Arnie Tevez ang ako personally, opinion ko lang to. Huwag niyo akong pakinggan kasi wala naman akong kwenta. Hindi naman totoo mga pinagsasabi ko. Pero ang sinasabi ko lang, ito si Congressman Arnie, mukhang hindi niya talaga kayang gawin ito. Tsaka malabo Sobrang labo. Congressman siya, gobernador yung isa. Ba't mo papapatay yung gobernador? Di ba? Ang kalaban ng gobernador na Digamo, si Pride Henry Tevez. Supposedly si Pride dapat yung primary suspect. Pero ito, si Arnie Tevez ang ginawa nilang primary suspect. Alam niyo kung bakit? Madami kasing nalalaman to sa Congress. Ito ang kauna-unahan. Si Arnie Tevez ang kauna-unahan na congressman na isiniwalat yung kabalbalan. Siya ang unang-unang whistleblower sa katarantaduhan ni Saldico tsaka ni Romualdez. Totoo yun, no? Siya ang unang-unang nagsiwalat ng mga scam diyan sa Congress. Siya yung unang-unang nagsabi na pinaprioritize nila yung DPWH dahil nandoon ang corruption. Mas mababa yung budget ng Department of Education, which is bawal sa batas yun. Si Congressman Arnie Tevez yung kaya talagang tatrabahuhin to dahil maraming nalalaman nito. Ngayon, umuwi siya dito sa Pilipinas, nangangarap siya na magkaroon siya ng fair trial, mga bossing, ng mas mabilis. Kasi alam mo ang mahirap dito, parang ganito din ang ginawa kasi kay Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing Alam nila na sakit ng ulo si Arnie Tevez dahil sa dami ng nalalaman niya. Kaya mas maganda ikulong natin siya. Paanong gagawin natin para makulong siya? Lagyan natin siya ng no bail na kaso. Ganyan na ganyan din ang nangyari. Mga bossing kay Pastor Apollo Kibuloy. Iisa lang yung kanyang complainant. Tapos napakadaming mga irregularities doon sa testimonya noong nagsasampa sa kanya ng reklamo. Tapos ang kaso human trafficking na napakahirap patunayan. Dahil as I've said, isa nga lang ang nagre-reklamo, isa lang ang nagsampa ng kaso. Hindi ba? So, paano magkakaroon ng human trafficking doon? And besides, questionable pa nga yung human trafficking. 16 days na nandoon ng mga pulis sa KOJC ni walang kahit isa man lang na nakita sila nahalughog, nakausap o lumapit sa kanila na mayroong human trafficking sa kingdom. Parang ganun din ang ginawa nila dahil mahina yung mga kinakaso sa kanya, available yung ikinakaso sa kanila, dinagdagan ni Boying ng isa pa. Which is, yan, yung qualified human trafficking. No bail kasi yung qualified human trafficking. Enough para anong ginawa kay Arnie Tevez? Ginawa siyang terorista. Pangalawa, finreeze yung assets niya. Ganyan na ganyan din.
ang ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, finreeze yung assets niya, pribadong tao. Walang kinikitang pera sa gobyerno. O walang pera ng gobyerno na nilustay. Pero finreeze yung assets. Saan ka makakita ng rape? Ang kaso, iisang tao, wala pang ebidensya, tapos naka-freeze yung assets. So this is all political harassment. Lahat tayo alam this is political harassment. Plain and simple. What happened to General Bantag is political. Why? Oh, si General Bantag gusto nilang mawala sa landas nila para maibalik nila yung di umano maibalik yung mga dating tinanggal na ni Bantag at ni Pangulong Duterte diyan sa Bureau of Correction sa Muntinlupa. Oh, para matanggal na yung mga droga diyan. O ngayon tinanggal si Bantag, idinawit sa pagkamatay ni Percy Lapid na 4 days bago mamatay si Percy Lapid, ang binabanatan niya si Boying Rimulya, tapos napakarami na binabanatan ni Percy Lapid si Bongbong Marcos. Kung lahat ng binanatan ni Percy Lapid inimbestigahan, ang tanong, naimbestigahan ba si Bongbong Marcos at saka si Boying Rimulya? Pagkatapos niyan, ano na nangyari? Hindi na nahuli si Bantag. Dito naman tayo kay Arnie Tevez. Ganon din ang ginawa nila. Tinanggal sa posisyon. Mantakin mo si Arnie Tevez nasa Amerika nagpapagamot. May nangyaring krimen sa Pilipinas. Tapos si Arnie Tevez daw ang may kasalanan. Yung mga nahuli nilang mga 10 testigo nila, yung mga bumaril di umano, lahat nag-recant na ng kanilang mga testimonya. Hindi ba? Lahat yun sila, mga bossing, nag-recant na sila ng kanilang mga testimonya. Hindi ba si De Lima, na-acquit siya dahil nag-recant yung mga ilang testigo doon sa kaso niya? Bakit ngayon nasa labas siya? Di ba? Binaliktad na ng Court of Appeals yung ruling na acquitted. Hindi ba? Bakit ngayon nasa labas pa rin yung kupal na yan? Di ba? Kaya yan ang ginawa kay Arnie Tevez. Ginamit pa kamo yung anti-terror law na dapat sana sa mga terorista. Nauna pang naging terorista si Arnie Tevez kesa doon sa mga makakaliwa, makabayan black. Mas nauna pang naging terorista si Tevez kesa kay Franz Castro na guilty sa child abuse dahil sa mga insurhensya na yan. Yung anti-terror bill na dapat ginagamit natin para talagang mahuli ang mga terorista sa Pilipinas, nadeklara na ng United Nations, ng European Union, ng Amerika na itong NPA, CPP-NPA terorista. Pero yung mga kakampi ng CPP-NPA, nasa kamara pa yung iba, hindi pa naman sila natatag as terorista. Samantalang itong si Arnie Tevez, terorista na. Hindi ba? Yung Mauti nga, hindi pa nadideklara na terorista. Pero siya, naging terorista na, kongresista pa. Saan ka makakita ng terorista? Nagbubudots-budots lang. Muntik nang gawin kay Pastor Apollo Kibuloy yan, mga bossing. Na di ba meron sa kanyang angel of death na dinidikit-dikit sa kanya. Di ba na kesyo meron silang private army, may mga baril sila. Buti na lang matalino si Pastor. Ang ginawa ni Pastor, kahit legal naman na kanya yung mga baril, ipinagsusuli niya
para lang mawala yung kumbaga mawalan sila ng reason para maghagalugad sa kanyang mga property. Lahat ng mga rehistradong baril isinoli ni Pastor. Kasi nga ang plano nila, lahat ng mga pwedeng gamitin kay Pastor Kibuloy para mapatahimik siya, gagawin nila. Isa na yung anti-terror bill. O kulang na lang gawin nilang terorista si Pastor eh. Oo, na kesyo napakadami daw baril, may private army, ganito ganyan. O gusto nilang gawing terorista para ma-freeze yung assets. At saka mahuli nila kahit walang warrant of arrest. Kasi ganyan pagka na-tag ka as terrorist eh. Kapag ikaw ay tagged as terrorist, pwede ka nang hulihin nang walang warrant of arrest. Diyan pa naman magaling si Torre. Yung manghuli ng laway lang ang puhunan. Ayan, di ba? So, ayan din, ganyan na ganyan yung ginagawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Practice yan lahat. Kumbaga, nagsimula silang mambaboy sa sistema noong panahon ni Bantag, napunta kay Tebes hanggang sa ginawa na nila palapit ng palapit eh. Puros lahat konektado sa mga Duterte. Si Bantag, appointee ni Duterte. Si Tebes, medyo dikit at DDS din. Tas si Pastor, kaibigan, best friend ni Pangulong Duterte. Tumulong sa bayang Pilipinas. Sumunod, sino? Si Inday Sara na. Si Bongo, si Bato. Diba? So ganyan ang kinakaharap ng bayan nating Pilipinas, mga bossing. At yun na nga, katulad nga na sinasabi natin, meron tayong bagong PNP chief. Siguradong pasakit ito dahil 1 year and 9 months. Hindi pala ito magre-retire next year. Next year pa pala ang retirement nito. So, pag lalabas na itong si General Torre, yung pinakamatagal na magsisilbing PNP chief sa Pilipinas. Grabe, no? Talagang pinaghirapan niya yan. So, imagine nyo na lang. Imagine nyo na lang kung anong klaseng PNP magkakaroon tayo. Kung ang PNP chief mo walang alam sa batas. Kung ang PNP chief mo utak diktador. Kung ang PNP chief mo aso ng mga nasa politika. Paano mo masasabing hindi? Kaya nga na persona non grata to sa Leyte. Ayun pala, Samar daw, Samar. Kaya pala na persona non grata ito sa Samar dahil nakikialam sa politika at may political bias at partisan. Ibig sabihin nagiging siyang aso ng politiko. Ito na nga. Di ba? Anong nangyari? Ginamit siya para babuyin si Pastor Apollo Kibuloy. Para babuyin si Pangulong Duterte. Pumasa na siya. Yan ang standards ng gobyerno. Kailangan satanas ka. Hindi pwedeng hindi ka satanas. Kung gusto mo magsilbi ka sa gobyerno ni Bongbong Marcos, kailangan mas demonyo ka pa sa demonyo. Diba? Sabi ko nga sa inyo, walang kakwenta-kwentang gobyerno nakikipagkasundo sa mga komunista. Mas pinakikinggan pa yung komunista kesa sa mga uniformado. Yung Duterte Youth Party List, ang kanyang mga nominee, puros uniformado. Nireklamo ng mga komunista, kabataan. Hindi ba? Anong nangyari? Hindi pa napoproklama ang Duterte Youth. Malinaw na talagang nakikipagsabwatan itong gobyerno na to sa mga makakaliwa. Tingnan mo, sino ang mga nagkaso kay Pangulong Duterte? Dito sa Pilipinas, wala. Doon sa ibang bansa, oo. Sino? Yung bayan muna. Yung mga makakaliwa, ang mga nagrarally-rally doon, Gabriela. Hindi ba puros mga makakaliwa yan? So ngayon nyo sasabihin na hindi tayo pinagagana ng mga komunista. Mukha lang tayong democratic pero hindi. Putang nagpapatakbo sa Pilipinas.
ang bumubulong kay Bongbong na walang utak ay mga komunista. Kaya lahat ng kalaban ng komunista, ayan, inisa-isa na. O, si Pangulong Duterte, si BP Sara may impeach. Ayun yung impeachment. Sino nagsampa ng kaso ng impeachment? Mga makakaliwa. Hindi ba? Mga makakaliwa. Mga pare na mga putang ina rebelde. Ito sila, sila Franz Castro. Sino ba to? Yung may lipstick? Dating representante ng bayan muna, si Teddy Casino. O hindi ba? Puros makakaliwa. Putang ina, malaya sila. Tapos itong mga matitinong tao, mga nakakulong. Anong klaseng Pilipinas to? Tapos, ang PNP chief mo, ganito pa. Tangina, walang rule of law. Siya ang batas. Saka na kayo magreklamo, ireklamo nyo na lang ako sa korte. Huhulihin ko kayong lahat sa ayaw at sa gusto nyo. O, harapin ko na lang yung kaso sa korte. Wala akong pakialam. This is not the time and place to debate. O, saan ka makakita ng ganyan? Ikaw ba lalapit ka sa pulis na ganyan? Ikaw ba magtitiwala ka na ang isang pulis na napakaraming kaso, meron pang persona non grata, ibig sabihin tinatakwil siya ng probinsyang pinagsilbihan niya. Pucha, sa tingin mo maaayos nito yung PNP at yung Bayang Pilipinas in terms of peace and order? Paano magiging to? Paano natin pagkakatiwalaan itong isang pulis na ito ng isang banal na dako, isang simbahan, eskwelahan, hinukay? Saan ka makakita ng matinong utak? Eskwelahan, huhukayin mo? Simbahan, isasara mo? Banal na dako, bababuyin mo? Tapos ang sasabihin ng mga putang inang mga tuwan-tuwa na naging PNP chief ito, malinis ang pagkatao. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka si General Torre, mga bossing, kapag si General Torre ay inyong pinatronize, putya, ibig sabihin, sumasamba na kayo sa Satanas talaga. Oh, tiwalag nga ito sa iglesia eh. Hindi ba? Ibig sabihin, putang ina, walang kaluluwa ito. Grabe itong pagkatao nito. Sabi ko nga sa inyo 16 days na hinayop kami ng mga yan. Nandoon kami, 1 buwan kami nasa Kingdom of Jesus Christ. 16 days na diretso kaming kinupal, binwisit at talaga namang pinahirapan nitong general na ito. Tapos ngayon, siya na ang hepe ng pulis. So yan ang susundin ng lahat ng pulis. Babalita ko nga nagja-jogging daw yan mag-isa, walang gustong sumabay sa kanya. Tapos yan pa itinalaga mo po siya. Sabi ko nga baka isa na ito sa pinakamalaking pagkakamali nitong administrasyon na ito, na baka ito na ang simula. Simula na ito, baka mag-walk out na yung mga pulis na yan. I have police friends, and most of them are saying, at hindi, lahat na mga kilala kong police, they are saying this is not their proudest moment. Oh, yun ang sinasabi nila. Hindi daw sila proud ngayon. Siguro daw si Marbil nga, pwede pa daw nilang tanggapin si Marbil. Pero ito daw isang to, medyo talagang parang ang hirap daw lunukin. Oo, sabi nga, it leaves a sour taste sa iyong bibig dahil wala daw talagang quality. Tingnan mo naman sa Senado, pinaggagawa niya sa Senado, tinatanong siya kung alam niya yung trabaho niya, alam niya yung batas. Hindi ba? Nahuling-huli siya sa Senado kung gaano siya kasinungaling. Huling-huli siya sa Senado kung gaano siya walang alam sa batas.
Tapos inilagay mo siya dito bilang pinuno ng mga tagapagpatupad ng batas. Tangina diyan. This is going to be one of the darkest moment of PNP. Oo, mga bossing. Kaya ito, pakinggan natin before kay Congressman Arnie Teves, pakinggan lang natin itong balitang ito ng RTBM. Patungkol dito sa pagkakatalaga kay General Torre. Secretary, good afternoon. Maaari bang humingi kami ng detalye bakit po si General Torre na 2-star general ang napili ng Pangulo bilang susunod na hepe ng PNP? Wala akong may bigay na detalye dyan. Ano? You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality. But it's the President's discretion. Dito tayo sa part na to. General Torre will be serving 1 year and 9 months, if my calculations are correct. That means he will be one of the longest chief of the Philippine National Police to serve. Does this mean there are going to be more of activities that he has been doing in the past that we can expect in the future? Like, diba? Ito coming from a reporter. Katulad din. Kasi ang absentee voting, mga bossing ha, yung absentee voting kasi, ang unang bumoboto dyan is mga reporters. And then alongside them, yung mga military personnel. So, alam natin na most of the reporters, most of the yung mga media man, bumoto rin sa Duterte kasi nga absentee voting ang nanalo diyan Duterte. So itong mga itong mga reporters na ito, alam mo madalas kapag nagre-report sila, pagdating sa newsroom, pinuputol yung nire-report nila o yung amo nilang mga tukmol na may mga political agenda at saka mga siguro masasagasaan yung mga mga interest nung mga amo nila o pinuputol yung kaya itong mga military, mga media man, alam nila yung nangyayari at ayaw din nila sa ginagawa ng gobyerno na ito. So kung makikita mo, binoto nga nila Duterte binoto ng mga pulis Duterte, binoto ng mga sundalo Duterte. Tapos ang inilagay mo na ganito kabobo si Bongbong Marcos ganito siya katanga. Absentee voting says Duterte. Ibig sabihin, yung nangyari kay Pangulong Duterte, ayaw ng mga pulis, ng mga sundalo. Yung nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy, ayaw ng mga pulis, ayaw ng mga sundalo. Pero ganito kabobo si Bongbong Marcos na alam mo talaga na hindi gumagana ng tama yung utak niya. Because kung ako ang presidente at nakita ko ganito ang resulta ng eleksyon sa absentee voting, ang pulso ng mga sundalo at pulis ay Duterte, dapat naglagay na ako ng PNP chief na hindi konektado sa mga nangyaring political harassment sa Pilipinas. Di ba? O sana, pinili ko na. Kasi pag inilagay ko si General Torre sa sa pagiging PNP chief, mga bossing, alam ko na sampal yun doon sa mga pulis na bumoto against sa ni Bongbong Marcos. Siguro against doon sa mga kandidato ni Bongbong Marcos. Ito kung gusto lang talaga ni Bongbong na maging maayos ang Pilipinas, hindi niya ilalagay dyan si General Torre. Kasi pag nilagay mo si General Torre dyan, parang yung pulso ng kapulisan at ng kasundaluhan hindi mo pinakinggan. Di ba? Bakit? Si Torre ang nag-aresto kay Pangulong Duterte. Siya ang kumidnap. Ipinadala sa ibang bansa without due process. Siya ang kinasangkapan.
gusto mong makipag-ayos sa mga Duterte. Tapos, sinasabi mo na mahal mo mga pulis. Ang pulso nga ng mga pulis, ayaw nila nung nangyari kay Duterte. Tapos ang inilagay mo dyan, si General Torre. So, ibig sabihin, bumabawi ka doon sa mga pulis dahil hindi binoto yung mga kandidato mong mga tanga. Mas binoto pa nila yung mga kandidato ni Duterte. Therefore, ilalagay ko si Torre para mainis kayo. At ilalagay ko si Torre para mainis ang bayang Pilipinas. Kaya nga tatanungin mo ko, si Bongbong Marcos ba nagtatrabaho pa siya para sa Pilipinas? Hindi na. Oo, nagtatrabaho na lang si Bongbong Marcos para asarin tayo. Bakit? Utangin na, sabi niya hindi niyo ako kayang mahalin Ang dami ko nang inubos na perang ayuda para sa inyo Tapos putya, hindi nyo pa rin ako mahal. Ganun, asaran tayo. Kaya in the next 3 years, alam mo gagawin yan? Puta, asaran na lang yan. Wala na. Papunta talaga tayo sa impyerno. Pabagsak talaga bayang Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, sana hindi magbago isip ni Inday. Kasi puta, kung ako si Inday, hindi ako tatakbo sa 2028. Sinong gagong gustong maging presidente ng wasak na bayan? Wawasakin ni Bongbong Pilipinas. Wasak na nga sa 3 taon Yung susunod na 3 taon, mas wasak pa. Kaya kailangan talaga natin, alam nyo kung revolutionary government. Kailangan natin ng revolutionary government. Kailangan talaga yung mga congressman, yung mga senador, lahat yan mawala. Ethnic cleansing, kumbaga. Kailangan natin linisin ang bayang Pilipinas mula sa kailalim-ilaliman. Kailangan natin ayusin na yung sistema ng ng gobyerno. Kailangan ang military at ang pulis ay maglagay ng isang magaling na leader na talagang walang politika sa isip at gustong ayusin lang ang Pilipinas, maglagay doon, tapos ayusin ang Pilipinas, and then saka magkaroon ulit ng eleksyon. Alam mo, ganyan ang ginawa ni General Traore diyan sa Burka de, ano ba yan? Diyan sa anong bansa na pala yun? Yung Burka de, siya naman nakalimutan. Ang hirap kasing banggitin nung nung kanilang bansa Oo, nawala na dito yung lagi pa namang kinukwento sa akin yun. Tapos hindi nakakalimutan ko. Dahil lang hanapin ko. Hindi ako matatahimik pagka hindi ko nakita yun Ito. Si General Traore ng saan ba to? Si General Traore sa Burkina. Si General Traore ng Burkina Faso diyan sa Africa. Alam nyo, matindi yun. Siya isang major lang. Nakumbinsi niya yung bayan niya na tsaka yung militar and yung otoridad na mag-agawin yung hindi ko sinasabi agawin nyo Inakwento ko lang sa Burkina Faso. Agawin yung kapangyarihan. Hindi naman agawin yung kapangyarihan, pero pababain yung current na gobyerno. Siya ang inupo ng mga siya ang inupo ng mga sundalo at kapulisan. Kumbaga parang military junta, tapos siya ang inupo, and then inayos niya yung Burkina Faso. Alam nyo ba, mga bossing, na ang Burkina Faso backwards, parang yan. Medyo magulo sobrang gulo talaga yung Africa. Kung ano yung na-envision mo ng Africa, talagang yun siya. Pero alam nyo ba na 1 taon after ng pamumuno nito ni General Traore, ni Major Traore pala, itong Burkina Faso, alam mo, isa na sa pinakamayaman na bansa diyan sa Africa.
Alam mo, unang-unang ginawa ni General Traore. General na ba si Traore? Basta si Traore. Si President Traore na lang kasi siya na presidente ng Burkina Faso eh. Ang naano ko sa General Traore tsaka Traore. Magkasin sila, kasin. Magkasing kulay sila, pero hindi sila magkaano-ano. Si Traore, ang ginawa niya, unang-una, tinanggal niya yung corruption. Alam mo kung paano niya tinanggal corruption? Kaya sila nagkagulo-gulo dahil sa corruption eh. Alam mo kung bakit, kung ano yung corruption na tinanggal niya? Tinanggal niya yung koneksyon ng bansa nila sa mga Amerikano at saka sa mga European. Tinanggal niya, sabi niya, tablado kayo. Back to zero tayo. Magsilayas kayo dito. Ayoko na sa inyo. Alam mo kung anong ginawa ni Traore? Nakipagkaibigan siya, alam mo kung kanino? Sa China. Nung kinaibigan niya yung China, anong ginawa ng China? Binigyan siya ng magagandang deals. Binigyan siya ng magagandang deal. Mababang interest. Ako ang magdi-develop ng ng iyong bansa. Ano nangyari? Ano nangyari? Ang yaman na ngayon ng Burkina Faso, putangin na mas mayaman pa yun sa Pilipinas. Sila na ngayon ng number 1 na nag-i-import ng nag-export pala. Sila na ngayon ng number 1 nag-i-export ng kamatis. Meron na silang bullet train. Meron na silang malalaking mga ospital. Putaragis yan. Ang ganda na ng bansa nila. Sabi ko nga sa inyo, 1 taon pa lang na umuupo yan. Because talagang pinutol niya yung ties. Pinutol niya yung ties ng bansa niya sa mga racist na kumukubkub sa kanila, which is European nations and American. Nakipagkasundo siya with China. O nangyari, i-research nyo. Si Traore ng Burkina Faso. Tingnan nyo kung gaano nag-improve. First world country na yung kanyang bansa. Alam nyo ba na yan yung isa sa mga gusto ni Pastor Apollo Kibuloy na gawin sa Pilipinas? Yung katulad ng ginawa ni Traore. Yung katulad ng ginawa ni Traore na alisin yung corruption, linisin yung corruption. Kita mo ngayon, nakikinabang na sila. Alam nyo ba after 1 year, kasi dapat 1 year lang siyang uupo eh. After 1 year, dapat ang tao magtatalaga na ng bagong presidente ng kanilang bansa. Alam mo ginawa ng tao? Ayaw na siyang paalisin. Alam mo ba na gusto ng tao, wala nang katapusan eh. Sabi nila, presidente forever. Hanggang buhay siya. Bata pa. Hanggat buhay ka, ikaw na presidente namin. Dahil nga nakita nila, ang ganda ng ginawa niya dun sa bayan niya. Sana ganyan din sa Pilipinas. Dapat ganyan din ang gawin ni Bongbong. Mantakin mo. Si Traore, kailangan niya pang mag-military junta para lang magkaroon siya ng kapangyarihan na ayusin yung bayan niya. Si Bongbong Marcos, ibinoto na siya ng 31 million na Pilipino. Nasa kanya na yung kapangyarihan, putya, yung gagamitin na lang niya sa tama, ewan ko. Kung ano nangyari sa kokote ng tokmol na yan, imbis na ayusin niya yung Pilipinas, winawasak niya. Hindi ba? Anong klase yan? Kaya ayan, idiretso natin itong itong tanong. Napakaganda nitong tanong na ito eh. What happened to the KOJC, the Duterte incident, and all other incidents that General Torre has been involved in? Well, let him show to us. I do not understand too well the question, Performance is always... Hindi mo naintindihan o ayaw mong intindihin, sir? Ang question kasi ganito. Alam mo naman yun, Bersamin. Ikaw naman, putangin na, tatanga-tangahan ka pa eh. Si General Torre, puro kabalbalan ang ginawa. Nakilala nga si General Torre dahil sa kahayupan niya sa Kingdom of Jesus Christ eh. Una siyang nakilala doon sa NCRPO noong siya ay maging bias sa isang road rage case. Bias. Ibig sabihin, may tendency talaga ito si Torre na maging aso.
na maging padrino. O, di ba? Talagang pinapadrino at pumapadrino itong kumag na ito. O, pagkatapos niya doon, dinala siya sa Samar. Anong nangyari sa kanya sa Samar? Persona non grata dahil nakikialam daw sa partisan politics. So ibig sabihin, ginawa na naman siyang aso. Kinasangkapan na naman siya. O, pagdating niya dyan sa Region 10, Davao City, anong ginawa niya? Ayan. Region 10 ba? Region 11? Basta yung Davao City. Yung region na may hawak dyan. Anong ginawa niya? Pinasok yung Kingdom of Jesus Christ kahit na wala siyang harassment talaga. Iba yung pangalan sa warrant of arrest. Iba yung hinuhuli. Iba yung address. Pumasok doon 16 days. Winarak yung lugar. Binaboy po mga tubol ng mga pulis ang titigas. Sa sobrang tigas, hindi na malunok ng inidoro. Ngayon, hindi ko alam kung kinakain ba nila bulitas. Nagbara lahat. Kaayos-ayos na mga kubeta. Puta ragis. Ano bang gagawin mo sa kubeta? Tatai ka. Ipa-flash mo. Kasimple-simple, putang ina niyan. Papaanong nagbara-bara yung mga hayop ng mga kubeta na yan? Ang dudumi. Nanlilimahin. Binaboy talaga nila. Yung kung saan-saan umiihi, dumudura. Bawal na bawal yung dumura dyan eh. Alam ni ni Tory dahil iglesia, gusto mo dumura ako sa simbahan nyo? Hindi ba bawal dumura sa simbahan ng mga PNP na ito? Nung nandiyan dyan sa loob ng KOJC, walang ginawa kundi hayupin. Yung compound, dumura, matulog sa damo. Inising lang sila dahil yung mga taga doon nagwawalis na, mga nakahigapang mga kupal. Pasweldo ng taong bayan. Tas anong ginawa? Pineper spray pa yung senior citizen na si Sister Nori. Di ba? Ganyang kahayop ang mga yan. Pagkatapos yung ginawa niya kay Pangulong Duterte, yung kahihiyan na hindi siya makasagot sa Senado, alam mo yun, Bersamin. Putya naman, nagtatanga-tangahan ka. Alam mo kung ano yung nangyari ron. O bakit hindi mo, kunyari, yun, hindi ko alam. Let him show us. Gago. Hindi dapat ganun. Kailangan, pag naglagay ka ng tao dyan, alam mo, kilala mo. Alam mo yung kapasidad niya, capabilities niya. Alam mo kung ano yung yung topak niyan. Baka mamaya nilagay mo dyan, tapos putsang ina, iuwi niyan lahat ng baril sa bahay nila. Hindi mo alam kung ito ba talagang gobyerno natin, nagba-background checking ba talaga o hindi. O talagang yan ang standards nila. Pero clearly, si Bersamin dito, nagsisinungaling siya. Sabi niya, hindi klaro sa akin yung tanong, hindi klaro sa iyo yung tanong kasi nga hindi mo kayang sagutin yung sinabi. Mantakin mo yan, normal na tao, alam niya kung ano nangyari sa KOJC. Ikaw, executive secretary ka, di mo alam na binaboy ni Tory yan? Kaya nga ang tanong Sir, ang tanong, nakilala po si Tory bilang isang balasubas na NCRPO na chief, balasubas na chief dyan sa Samar, naging balasubas sa Davao, balasubas na CIDG. So, ano pong ine-expect natin sa kanya as PNP chief? Kayo na bahala sumagot. Depending on the situation. In these kinds of operations of the police, he was given an assignment, yung KOJ, ang sinasabi mo. He went at it like it was an ordinary thing. Pumunta siya doon. He went at it just like an ordinary thing. So ordinary lang sa inyo na yung warrant of arrest hindi para sa hinahanap mo na tao. Papasok siya sa bahay mo. Anak ng putya, Supreme Court Justice ka pa naman. Ang warrant of arrest para sa ibang tao pero gusto ko siyang hanapin sa bahay mo. Ang address nito sa Antipolo pero nandito ka sa Quezon City, gusto ko pa rin hanapin sa bahay mo. Wala ka nang tanong-tanong. Papasok ako dyan sa ayaw at sa gusto mo. Nakita mo ba dito? Basta feeling ko nandiyan siya. Hindi ko nakitang galing sa labas, tumakbo, pumasok sa loob. Pero sa tingin ko nandiyan siya. Paano nandito? Hindi naman taga rito yung wala kang pakialam. Ihabla mo na lang ako. Kung meron kang reklamo,
hindi ito ang lugar para magdebate tayo. Papasok ako sa ayaw at sa gusto mo. So yung ganun sa'yo, Bersamin, okay lang? Hayop ka? Huwes ka pa naman? Supreme Court Justice pa, tapos putang ina yung mga ganyan sa'yo, okay lang? Anak ng tokwa talaga. Alam mo, minsan, ito yung frustrating na part sa trabaho natin. Yung kitang-kita mo naman kung papaano tayo tinatarantado, pero sila yung nasa posisyon, tapos tayo, reklamo lang ng reklamo. Hay nako, ang hirap talaga. Sobrang sa totoo lang, sobrang hirap nitong ginagawa natin. Lalo na passionate ka na ayusin yung bayang Pilipinas. Makikita mo ganito yung nakaupo, tas may 3 taon pa. Walang Diyos. So normal lang daw sa kanya yun. So normal lang po, sir, na ang hinahanap mo, walang baril, hindi terorista, isang tao na ang hawak ay Biblia, 16 days na manatili sila sa kanyang tahanan? 16 days maghukay ka sa eskwelahan? Okay lang po sa inyo yun, sir, na may namatay na isa? Dahil sa ginawa niya, na mawasak lahat doon, tapos ang sasabihin niya we will pay for it. Puta gago! Kapal-kapal ng mukha niyang sabihin niya na he will pay for any damages. Buwis ng taong bayan yung pambabayad nila dyan? Di ba? Hindi kayo nahihiya na ganyan, sir? So sa inyo, normal lang yun? No wonder. 3 years. 3 years. Ganito, ang mga putang ina nakapalibot kay Bongbong. Ganito, nakapalibot sa kanya, puros mga demonyo. Very professional. So we should praise him for that. Praise. Gusto pa niyang maggawing santo. Gusto niya pang gawing Diyos at papurihan. Ang inang Bersamin na ito. Oo, puta, tumanda ng walang pinagkatandaan ng putragis. Ay, nako, yan ang problema, yan ang kinakaharap natin for the next 3 years. So, magkaroon na sana kayo ng idea what's gonna be what kind of Philippines we're gonna have in the next 3 years. There may be other situations like arresting a kidnapper. That's another kind of operation. So let us not judge a person on the basis of one that he had done very excellently. Excellent. Alak ng putang ina si Bersamin, no? Kumakain din pala ng suka ito. Alam mo, kung ganito mag-isip ang mga abogado, putang ina, hindi ko na pag-aabogaduhin yung anak ko. O, kung halimbawa may anak ako, tapos sabihin niyo gusto ko mag-abogado, wag na, putang ina, magiging gago ka lang. Huwag na mag-abogado, putang ina, magtubero ka na lang, at least kahit mahirap ang buhay mo, putang ina, tapat ka sa kapwa mo, hindi katulad nitong mga hayop na ito, may mga aral. Ang tataas ng mga naabot sa buhay, pero putang ina, yung baloktot gugustuhin nilang diretsuhin. Yung diretso babaloktotin nila, puta, yung mabaho pababanguhin nila. Ang hirap talaga ng itong mga ito, pucha, sa impyerno. O Bersamin, sa impyerno ka mapupunta, maniwala ka. With what you've said now, yung sinabi mo na dapat papurihan si Torre doon sa mga ginawa niya sa KOJC, na may namatay na isa, putang ina, antayin mo. Yung sasalubong sa'yo, pag namatay ka, yung susundo sa'yo, oo, may sungay. Baka yung next na kanya, palpak siya. Ibig sabihin nun, it's not going to be easy for us to predict. Follow up lang. So, serving for a year and 9 months, the longest I remember of a chief PNP serving very long is something like 6, 7 months, 8 months at most. A year and 9 months. Does this mean better stability for the Philippine National Police, considering that you are going to have a chief that is going to serve for quite some time now, na matutuloy-tuloy yung mga proyekto nila? Yung proyekto, wala nang proyekto yan. Wala nang proyekto, mga yan. Ano pa mga proyekto pinagsasasabi nyo? Diyos ko po. Walang proyekto. Kayo talaga, para kayong mga others, para kayong bago ng bago. Ayan, kalinaw-linaw ng sinabi ni DILG Sekretaryo. Ito, pakinggan ninyo.
Oh, sabi ni DILG Secretary, police na private army. Sabi ng DILG, nagbabala sa mga politiko na gumagamit sa mga police bilang kanilang private army. Hindi ba si Torre private army na? Yung PNP at saka ano? Yung PNP at saka AFP parang private army na ni Bongbong. Pucha sila pa Si Rimulya pa. Si Rimulya pa ang nagbabala sa atin na wag daw gawing private army ang mga pulis. Tangina, kumbaga parang si Satanas. Sinasabihan niya na, oy, wag mo sasama ang mga ugali nyo, kailangan magpakabait kayo. Pero si Satanas siya. Tangina to mga wala nang mga antitindi talaga ng mga to, no? Mga talagang sagad na sa kademonyohan ng mga hayop, ano? Ay, nako, Diyos mio. Dito tayo pumunta. Mabilis lang. Dito kay Senator Soto. Oo, nagagalit si Senator Soto. Bakit daw binago? Kasi nga yung ni BP Sara impeachment. Yung impeachment ni BP Sara dapat June 2. Pucha, minove ni Chis Escudero ng June 11 ba o June 12, basta something around that date. So galit na galit yung mga congressman, galit na galit si Leila de Lima. Tsaka galit na galit yung mga gusto na magpasikat ng mga kongresista kasi nga daw utangin na ito kasi meron nagsasabi na pag natapos ang 19th Congress, hindi na siya tatawid sa 20th Congress. So kailangan next year na sila magsampa ulit ng impeachment kay BP Sara. May nagsasabi naman na tatawid daw yan. Puta, hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo, pero pakinggan muna natin itong balitang to. Hindi daw dapat pangunahan ni Senate President Chis Escudero ang pagdedesisyon tungkol sa pagpresenta ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senator-elect Tito Soto. Kasunod ito ng desisyon ni Escudero na iurong sa June 11 ang presentasyon mula sa orihinal na June 2. Dahilan ni Escudero, dapat daw unahin ang mga priority bills ng gobyerno at ilan pang mga presidential appointment. Napakaganda, di ba? Dapat atupagin natin yung iba pang pressing issues. Hindi naman talaga si Duterte ang problema eh. Hindi naman si BP Sara ang problema eh. Putangin na niya, magiging busy tayo dahil dyan. Ang dami-dami pang mga secretaries na hindi pa natin na i-interview kasi yung commission appointments, lahat ng mga secretaries, yung iba kailangan dumaan sa Committee on CA eh. Kailangan dumaan sa sa Commission on Appointments para ma-confirm kung sila nga ay fit doon sa mga cabinet positions na yan. So ipagtatanggol nila yung sarili na and so on and so forth. So para sa akin talaga mas importante yun kasi sa impeachment, putang ina, political ito eh. Hindi ba? Kasi hindi na mga bossing, pag napatunayan si BP Sara dito sa impeachment na ito na may kasalanan siya, matatanggal lang siya sa pagka-BP, tapos hindi na siya pwedeng maging government, maging konektado sa gobyerno buong buhay niya. Ganun lang, unless i-reinstate siya ng gobyerno. Pero yun lang yun, hindi siya makukulong. So what's the sense na hinihiring pa natin kung wala rin lang kulong? So ang gusto lang natin na makuha is ma-impeach siya para hindi na siya tumakbo bilang presidente sa 2028. Di political yan. Bakit ko pa aasikasuhin yung isang bagay na political? Wala namang ganap sa buhay ng mga Pilipino. Kung talagang seryoso kayo, dito sa ikinakaso nyo kay BP Sara, sa ombudsman nyo kasuhan. Kasi sa ombudsman, may kulong. Ito political lang to. Pucha, nakaabang tayo. Ilang oras yung hearing, ilang araw aabutin yan. Hindi ba? Masasayang ang oras natin. Ang dami na nagugutom, walang trabaho, bagsak ekonomiya, peace and order. Pucha, magkaliwat kanan rally pa yan. Magrarally mga pro-Duterte, magrarally mga anti-Duterte. Dahil sa hayop na na yan. Tapos ano mangyayari? Magiging productive yung mga congressman? Hindi, nakaabang din sila dyan. So walang magagawang batas ito mga buwaka ng inan to.
O hindi kawawa tayo, di ba? Tayo, butya yan, mag-aantay na naman tayo ng panibagong eleksyon para lang makapaglagay tayo ng mga matatinong tao. Putan, tatanga rin ng mga Pilipino. Sino yung nagbabayad? Yun ang binoboto. Tapos etong Comelec natin, di pa mapagkakatiwalaan. Anak ng putya, lahat ng problema nasa Pilipinas. Lahat ng kademonyuhan nandito sa Pilipinas. Utang ina yan. Itong nanay ko kasi, ba't hindi ako pinanganak sa, Burkina Faso Kung nasa Burkina Faso sana ako pinanganak ng nanay ko, putya, ang itim ko pa naman. Di bilong na bilong ako dun. Di sana, nakaranas man lang ako ng first world country. Hayop na Pilipinas to. Pero giit ni Soto na dati na rin naging Senate President, ang ganitong issue dapat desisyonan ng lahat ng mga senador. Pag-resume sila ng June 2, dapat June 2 pa lang nila didesisyonan kung ano gagawin nila. Hindi pinangungunahan ng Senate President kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi pwede. Ang Senado, hindi yung Senate President. Ang Senado, yung mga senador. At the very least, nagkukokus sila, then the Senate President can speak. Dinipensahan naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pag-urong ng presentation ng Articles of Impeachment. Paliwanag niya na pagkasunduan ito sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council kung saan kabilang ang ilang senador at kongresista. Ito rin ang tingin ni Senadora Amy Marcos na kaalyado ni VP Sara. Dapat naman daw talagang unahin ang priority measures. Oy, ikaw talaga. Ano mo yung election nga? Putang ina, hindi nyo na... Ikaw, Amy, sitting pretty ka na naman, ha? Putay, TikTok ka na naman ng TikTok. Punta ka na naman ng punta ko sa bansa, ha? Unahin mo nga unahin mo nga yung eleksyon dito sa Pilipinas. Puta, porkit nanalo ka na, wala ka ng pakialam, ha? O, silipin nyo yung eleksyon. Putang ina, 17 million yung overvotes. Puta naman yan. Parang pinababayaan nyo na lang, ha? Walang hiya to si Amy talaga, oh. At hindi pamumulitika. Mga kapatid, Hindi ba? O, tama nga naman. Puro politika lang yan. Politika lang yan, mga bossing. Yaang impeachment. Kaya ayan, gigil na gigil, mga bossing, yung mga congressman. Pakinggan natin yung kanilang mga sasabihin kahit wala naman silang kwenta. ng mga kongresista ang pag-urong ng Senado sa petsa ng pagpresenta ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para sa ibang detalye, live mula sa Kamara sa Quezon City, mag-uulat si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang sinabi ng ilan sa mga House prosecutors dyan? Yes, Ruth, dismayado nga yung ilang House prosecutors dito sa dismayado sila di dapat magpakasaya tayo. Pagina sa sarap ng buhay nyo, ha. Hoy, sagutin nyo muna yung yung expose ni Toby Chanco, ha, na mga binayaran kayo, mga hayop kayo. Ha, na tumanggap daw kayo, ha. O si Toby Chanco mismo nagsabi noon, aliado ni Bongbong yun. O sinabi niya na putya, ibinenta raw ni Romualdez yung development plan ng Pilipinas nang hindi sinasangguni sa presidente. Ganun katanga yung presidente. Mas presidente pa yung pinsan niya kaysa sa kanya. So yun ang atupagin nyo, sagutin nyo, deny nyo. Tangin na ninyo, hanap kayo ng hanap ng mga may bubutas ninyo kay Inday Sara, yung si Toby Chanco na sinabi kayong lahat ng mga pumirma, puros kayo tumanggap kayo ng ayuda, hindi nyo na sinasagot-sagot yan, ha? pag-reschedule ng presentation ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda kasi dapat ito sa June 2 pero iuurong po sa June 11. Para kay House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, kawalan sa taong bayan na tumagal pa o hindi magtuloy ang paglilitis. Hindi raw dapat i-delay ng Senado ang pag-usad ng impeachment trial. Ayon kay Defensor, dahil na-delay at inurong ang pagbasa ng Articles of Impeachment ni Duterte sa June 11, hindi makakapag-convene ang Senado bilang impeachment court sa June 12 dahil Independence Day o holiday. Ang sakit naman. Sayang, sisikat na sana tong kupal na to. Kaya lang wala Mukhang ayaw ng mga senador. Ayan ang ibig natin sabihin. Na kayong mga congressman, mga supot pa kayo.
Mga wala kayong mga silbi. At the end of the day, it has to be mutual. Oo, bago kayo bago kayo maging successful. Ang problema, yung mga senador at yung mga senator mas matatalino sa inyo kasi kayo, puros lang kayo pera. O nakatanggap kayo ng pera. Nakatanggap kayo ng mga projects na pagkakapirahan nyo. Yun ang importante sa inyo. Itong mga senador na ito, putya yan, they have to campaign sa buong Pilipinas sa 2028. Yung mga matatapos ang kanilang termino or outgoing senators ng 2028, they will have to sell themselves to the Filipinos nationwide. Actually, worldwide. Pati sa mga OFWs. Ikaw, congressman ka lang ng Iloilo, ilang kapurit lang yung bumoboto sa'yo. Yung bumoboto sa mga senador, milyon-milyon. So imagine mo kung susunod sila sa inyo na mga nagkamal-kamal na ng limpak-limpak na salapi. Kung susunod ang senador sa inyo, sila magpapakahirap pa silang linisin yung mga pangalan nila sa buong Pilipinas pag nangampanya sila. Sa tingin nyo, kakampihan nila kayo? Oo, putangin ninyo, sabi nga nila, kumita naman na kayo, magsihinto na kayo. Magtrabaho na kayo. Sabi ng mga senador, tanginan nyo, kayo lang ang yumaman. Kayo lang ang yumaman tapos gusto nyo pati kami idamay sa katarantaduan nyo. Dahil na importante sa amin ang image namin. And the Dutertes are gonna be back in the power in 2028. So I'd rather be giving favors to the future presidents than you piece of shits. Kayong mga kayong mga walang kwentang mga congressman na ibinoto lang ng kapurit na mga na mga botante, numero ng botante sa Pilipinas, mga wala kayong silbi. O kayong mga bopols na gusto nyo pa ding maging Speaker of the House si Martin Romualdez samantalang 14% na lang ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Representante kayo ng taong bayan tapos hindi nyo nire-reflect yung boses ng taong bayan sa Kongreso, mga hinayo pa kayo. So ang gusto nyo magpapogi, gusto nyo sumikat, gusto nyo balang araw maging mga senador kayo? No. Wala na. Lahat kayong mga pumirma sa impeachment ni BP Sara, laglag kayo. Lahat kayong mga hindi umimik nung pinatapon si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Lahat kayo mga wala nang aasahan sa bayang Pilipinas. Pwedeng dyan sa mga kakapiranggot na mga distrito ninyo na yan lang ang mga kaya ninyong bolahin, yan lang ang mga kaya ninyong budulin, pero ang buong bayang Pilipinas, sorry to tell you sir, hindi. Kaya sorry, Senate pa din talaga ang sakalam. Ibig sabihin, hindi makakapag-oath-taking o panumpa. Kaya nga gusto nyo, di ba, magkaroon ng mag-isa na lang yung boto ng Senado at ng Kongreso. Putangin na yan. Katangan ng Senado pag pumayag sila doon. Doon sa, di ba, gusto nila mangyari, isa na lang ang boto ng Senado at ng Kongreso. Putya, 24 yung Senador, 300 kayo. Tapos gusto nyo, isa na lang ang boto nyo. Ano kayo, bali? Pa ang Senator Judges. Ang problema, mag-a-adjourn si DA ang 19th Congress sa June 13. Tanggap naman daw nila ang dahilan ni Senate President Chis Escudero dahil tulad nga ng pagpapasapa ng mga nakabinbing priority bills at pagkumpirma ng nasa higit 200 presidential appointments. Pero sana ay hindi na maurong pa ng maurong ang schedule. Hindi raw ito makabubuti sa demokrasya ng bansa at hindi rin Lang di makakabuti sa demokrasya ng bansa yung ginawa ni Garcia. Yung panduruga sa eleksyon, yung irregularity sa eleksyon na hindi nila may paliwanag ng matino, yun ang pambababoy sa demokrasya. At saka yung gusto nyong ipatanggal yung isang sitting vice president na ibinoto ng 32 million, putangin na ninyo. Kayong Congress ang nang bababoy sa demokrasya. Binoto yan ng 32 million, gusto nyo tanggalin? Nang ganun-ganun na mga ulul kayo. Putangin na ang hinahanap nyo, ilang milyon, putangin na, ang daming perang sinayang ng opisina nyo. Ang daming perang sinasayang ni Bongbong Marcos, daming inuutang, wala namang project.
Wala man build. Putaragis yan. Tapos, ang daming inuutang, hindi nyo kayang scrutinize. Hindi nyo kayang investigahan. Anak ng tinapay kayo. Politika. Dapat dito, tumigil na kayo sa kakapolitika, magtrabaho kayo. Tagagawa kayo ng batas, hindi kayo, mga huwes, hindi kayo mga prosecutor, mga ulul kayo. Magandang refleksyon sa Senado. Umaasa si Defensor na i-uphold ng Senado ang kanilang constitutional duty na umpisahan na ang impeachment trial forthwith o agad-agad. Giit pa niya, dapat magtuloy-tuloy hanggat makakuha ng desisyon ng paglilitis kahit pa tumawid ito. Putang ina nyo, ba't salita kayo pa ng salita? Meron na kayong spokesperson Di ba? Tangina nyo, may bago na naman kayong pasweldo. Kami mga Pilipino, hindi na tumaas ang sweldo namin. Kayo, may bago na naman kayong pasasweldoin. Wala naman dating spokesperson ng congressman, ang Congress. Ngayon, meron na kayong spokesperson. Pucha, ba't ikaw pa rin nagsasalita? Ba't ikaw pa rin pa-interview ng pa-interview? Bakit hindi na lang yung spokesperson nyo? Putang ina nyo, mga patay gutom kayo sa karangyaan gusto nyo magsipagsikatan kayo? Pucha, gusto nyo palitan yung araw gusto nyo maging araw? Sumisikat din kayo araw-araw? Mga hinayo pa kayo? Mayroon na kayong spokesperson? Nagpapa-interview ka pa? Pati si Gutierrez yung tabatchoy na bulbul sarado. Panay pa ang pa-interview at bigay ng impormasyon tungkol sa yung mga nakikita daw niya, natutuklasan niya ng mga pangananggago. May impeachment na, ba't di mo doon ipresenta? Kailangan mo pang ipakita sa media, ungas ka. Meron na kayong spokesperson, yung mga sasabihin nyo, tawagan nyo yung spokesperson nyo, laki-laki ng tiyan nun. Oy, hindi ka nga rito. Hindi ka na nga maganda Hindi ka. Tapos ito gusto ko sabihin mo sa taong bayan, bilis, ganun. I-utilize nyo naman. Pasweldo namin yan Tapos hindi nyo ni-utilize, pa-interview pa kayo ng pa-interview. O dapat yun na lang magsasalita tungkol sa inyo, kaya nga may spokesperson kayo Palibasa, lahat kayo gusto nyo magsipagsikatan. Gusto nyo kayo lahat, mag-artista. Ito mula 19th Congress hanggang 20th Congress base sa Senate rules o impeachment. On impeachment, nauna na ngang sinabi ni Congressman-elect Laila De Lima na pagtataksil sa justice system kung hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Giit niya, dapat sundin ang proseso. Utangin na mo. Dapat ka, nakakulong ka na ngayon ni-reverse na ng Court of Appeals yung desisyon sa'yo Sabi ni Harry Roque, estudyante mo daw yung judge na nagdesisyon ng acquittal mo buwisit ka Tapos ikaw pa yung may ganang magsasalita dyan. Walang hiya talaga mga kakampi talaga ng gobyerno. Puros mga may kaso. So, ano man ang opinyon ng mga tao at ng Pangulo at ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Ruth, umaasa pa rin nga si House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paul Ortega na talagang paninindigan na po. Ay, Ortega pala yun. Ano sinabi ko? Gutierrez. Ortega pala. Ortega. Gutierrez ako ng Gutierrez Ano ba si Barry Gutierrez? Barry Gutierrez yung ni Lenny Robredo? Hindi si Barry Gutierrez. Si Ortega pala yung bulbul sarado. Yung ewan ko kung anong kinakain ba't naging ganun yun? Nito ng Senado, yung kanilang huling mensahe, yung kanilang huling liham po dito sa Kamara at hindi na po magde-delay pa muli. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Ruth. Ayan, so yun ang huli. Mabuti nga sa inyo mga congressman kayo, hindi lahat makukuha ninyo. Hindi porket kayo may power of the purse, makukuha nyo lahat, sorry, pero iba po ang political landscape ng Senado compared sa Congress. Na lahat kayo dyan, putang ina, kahit maglakad kayo sa Mega Mall, hindi kayo pagkakaguluhan. Hindi kayo kilala, hindi kayo importante, wala kayong bilang. Kahit mamatay kayo bukas, wala kaming pakialam. Pero itong mga senador na ito, they have an image, they have a face to save. meron silang mga reputation na kailangan nilang i-keep. And it's a kiss of death sa political career mo if you fight the Dutertes. Alam naman natin yan, si Bongbong Marcos nga, lame duck na Diba? Si Bongbong Marcos, parang presidenteng wala nang, alam mo siya na lang yung presidente na hindi na kinatutuwa ng tao. Presidente para siyang yung prinsipe, di ba?
O para siyang isang prinsipe o isang hari na inaantay na lang mamatay ng mga Pilipino para mapalitan siya ng successor niya. O wala na siyang kwenta, hindi na siya mahal, hindi na siya pinapansin, yung putyang ina, hindi na siya hinahanap, kasi wala na siyang silbi. Lame duck in short. Oh, ganon. So kita mo nangyari sa kanya, ginawa niya sa mga Duterte, ganyan. Akala niya siguro lumubog ang mga Duterte. Hindi, lalo pa sumikat mga Duterte. Lalo pang minahal ng tao mga Duterte, hindi ba? Kaya ngayong ate niya parang ng aso ni Inday Sara eh. Kulang na lagyan ng tali ni Inday sa liigi, tapos turuan ng mga tricks. 'Di ba? Ganyan na. Ngayon ang wala na, hindi niyo na pwedeng matakasan ito. You may stay in power for the next 3 years. Pwede niyong asarin yung mga Pilipino, pero okay na, at least may content kami. At least meron kami nire-reaction ng mga kapalpakan nyo. Baka masyadong galingan nyo, mawalan na kami ng trabaho. So more kapalpakan, more kabalbalan. Pero disclaimer lang, katulad ng lagi natin sinasabi, wag nyo akong paniniwalaan dahil wala akong kwentang tao, di ako nagre-research, hindi po ako under oath, at ako po ay nag-entertain lang. Ako po ay tagapaghatid ng peking balita, kaya wag kayong maniniwala. Okay, baka naman sumakit ang mga puso ninyo, ha? Ganun talaga. Kung ayaw nyo sumakit ang mga puso ninyo, lalo na kayong mga nasa gobyerno, magsilayas na kayo dyan. Magtanim kayo ng kamote, gusto nyo maging mangingisda kayo. Okay, mag-alaga kayo ng pusa, magpakalmot kayo sa mukha, lahat gawin nyo kung anong gusto nyo. Wala kaming pake, pero hanggat pasahod kayo ng bayang Pilipinas, hanggat taxpayers money ang ginagamit ninyo sa lahat ng mga luho ninyo, makakarinig kayo mula sa mga katulad namin na nagnanais na maging malinis, maayos ang bayang Pilipinas. Kita-kita tayo ulit mga bossing sa susunod na vlog. Salamat po sa inyong panunood. Good night. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.